Boop. Part 1 of the story. Ako si Kelvin, isang masigasig na youth leader sa aming parokya. Sa bawat retreat na aking sinasalihan, palagi kong sinisigurado na ang lahat ng kabataan ay magtataglay ng mas malalim na pananampalataya at pag-unawa sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ngunit sa retreat na ito, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na umaga sa retreat house sa Tagaytay. Dama ko na magiging espesyal ang araw na iyon. Habang papunta sa chapel, nakita ko si John, isang choir boy na hindi ko gaanong pansin noon. Siya ang tipo ng tao na palaging nasa gilid. Tila ba may sariling mundo. May isang bagay sa kanya na nagbigay interes sa akin. Siguro dahil sa kanyang mata. Punong-puno ng misteryo at tila may kwento na nais ipahayag. Pagdating sa chapel, pumasok kami sa isang oras ng tahimik na pagninilay. Ngunit sa kabila ng mga dasal, hindi ko maiwasang mapansin si John. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing magtatama ang aming mga mata, parang may kakaibang damdaming bumabalot sa akin. Ano ba ito? Pagkakaibigan? O mas malalim pa? Sa gitna ng retreat, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Nalaman ko na siya pala ay mahilig sa musika at ito ang kanyang paraan para ipahayag ang kanyang damdamin. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naramdaman ang koneksyon sa pagitan namin. Ang simpleng usapan ay nagiging mas malalim, mas personal. Sa bawat araw ng retreat, lalong lumalalim ang aming pagkakaibigan. Lumalapit ang gabi ng aming pamamaalam. Ngunit sa halip na magpaalam, nararamdaman kong may isang bagay na kailangan pang mangyari. Sa huling gabi ng retreat, naganap ang hindi inaasahan. Habang naglalakad kami sa hardin, biglang umulan. Naghahanap kami ng masisilungan. Ngunit sa halip na magmadali, tila ba ang ulan ang naging daan upang kami ay magtagpo sa isang mas malalim na antas. Sa ilalim ng ulan, nagkaroon kami ng pagkakataon na ipahayag ang aming tunay na damdamin. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit naramdaman ko na lamang ang init ng kanyang pisngi sa aking labi. Isang halik na nagpatigil ng oras, isang halik na puno ng damdamin at tanong. Sa kabila ng lahat, sa ilalim ng ulan, naganap ang isang bawal na halik. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ngunit alam kong ang gabing iyon ang magiging simula ng isang bagong kwento sa aking buhay. Ngunit sa kabila ng saya, naramdaman ko ang takot. Paano na ang aming pamayanan? Ano ang magiging reaksyon nila? Kasalanan ba ang ginawa namin? Sa gitna ng mga tanong, narinig ko ang tinig ni John, puno ng pag-alala. "Kelvin, ano ang gagawin natin?" Tanong niya. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam ang sagot. Ngunit alam kong ang gabing iyon, ang halik na iyon, ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng misteryo at panganib. Kung paano namin haharapin ang mga susunod na pangyayari. Iyon ang tanong na bumabagabag sa akin. Nang bumalik ako sa silid pagkatapos ng aming mahabang araw ng mga aktibidad sa retreat, ramdam ko pa rin ang kaba sa aking dibdib. Ang nangyari kanina sa ilalim ng mga bituin ay parang isang panaginip. At hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko iyon. Nahinalikan ko si John, ang choir boy na hinahangaan ko mula pa noong una ko siyang makita. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mali iyon, na hindi iyon dapat mangyari. Ngunit sa puso ko, alam kong may kakaibang saya at kilig na dulot ang mga sandaling iyon. Pagsapit ng gabi, nagkaroon kami ng pagninilay-nilay sa chapel. Nakaupo ako sa likod, habang ang ibang mga kabataan ay taimtim na nagdarasal. Sa kabila ng katahimikan, ang mga alaala ng kiss na iyon ay tila nag-e-echo sa bawat sulok ng aking isip. Hindi ako mapakali. Napapatingin ako kay John na nasa harapan,
Tila walang alam sa mga pag-iisip na bumabagabag sa akin. Ang kanyang anghel na boses ay umaawit ng mga himig na parang lumilipad sa hangin, nagbibigay ng kapayapaan sa bawat nakikinig. Habang naglalakad pabalik sa aming mga silid, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang iniisip ni John tungkol sa nangyari. Nakakaramdam ako ng pagkahiya at takot na baka hindi na siya makipag-usap sa akin. Sa kabilang banda, may bahagi sa akin na umaasa na baka pareho kaming may nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin tungkol dito, lalo na't kami ay nasa isang religious retreat kung saan ang mga ganitong bagay ay itinuturing na tabu. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Nagdesisyon akong kausapin si John at linawin kung ano ang nangyari. Hindi ko na kayang magpatuloy sa retreat nang hindi nalalaman ang kanyang saloobin. Sa aming free time, hinanap ko siya sa paligid ng retreat site. Nakita ko siya sa likod ng chapel, nag-iisa at tila nagmumuni-muni. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan at nang makita niya ako, ngumiti siya, isang ngiti na tila nagpawala ng lahat ng takot sa aking puso. "Kelvin," bati niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng init. "Salamat sa pagpunta." "John, kailangan kitang makausap," sabi ko, diretso sa punto, tungkol sa nangyari kagabi. Tumango siya at naglakad kami papunta sa isang tahimik na bahagi ng lugar, malayo sa mga mata ng ibang kabataan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Panimula ko, pero hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Alam kong mali iyon, pero may nararamdaman akong iba. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pagkalito at pag-unawa. "Kelvin, hindi ko rin alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Ang alam ko lang, noong mga sandaling iyon, parang tama ang lahat. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam namin pareho na ang sitwasyong ito ay puno ng komplikasyon. Bilang mga kabataan na aktibo sa simbahan, mahigpit ang mga panuntunan at inaasahan sa amin. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang anumang maaaring mangyari kung malaman ng iba ang aming lihim. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Bilang isang youth leader, alam kong dapat akong maging huwaran, hindi lamang sa mga gawa, kundi pati na rin sa asal. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang mas mahalaga, ang mga alituntunin na itinakda ng tradisyon o ang tunay na nararamdaman ng puso. Nagdesisyon kaming itago muna ang nangyari, subukang ipagpatuloy ang retreat na parang walang kakaibang naganap. Ngunit sa aming mga puso, alam naming hindi magiging madali iyon. Bawat oras na magkasama kami, ramdam ko ang tensyon at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na bumabalot sa amin. Sa linggabi ng retreat, nagkaroon ng bonfire sa gitna ng field. Ang lahat ay masaya, nagkwekwentuhan at nag-aawitan sa paligid ng apoy. Sa kabila ng saya, nararamdaman ko ang bigat ng aming lihim na parang isang anino na nakatago sa likod ng bawat ngiti. Lumayo muna ako sa bonfire, naglakad-lakad sa paligid upang mag-isip. Sa likod ng isang puno, nakita ko si John, nag-iisa. Lumapit ako sa kanya at sa sandaling iyon, nagdesisyon kami. "Kelvin," bulong ni John, "alam kong mahirap ito, pero hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari." Tumango ako, alam kong tama siya. Pareho tayo, John, pero paano natin ito haharapin? Bago pa man kami makapag-usap ng mas malalim, may narinig kaming mga yapak. Nagulat kami nang makita ang isa sa mga coordinators ng retreat, si Brother Andrew, na nakatingin sa amin. Sa kanyang mga mata ay may halong pagtataka at pag-aalala. "Kelvin, John," sabi ni Brother Andrew, "may gusto akong malaman mula sa inyo. Ano ang nangyayari dito?" Sa sandaling iyon, ramdam ko ang kaba at takot na bumalot sa akin.
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Isang cliffhanger na puno ng posibilidad ng pag-amin o pagtatago, ng pag-ibig o pagkasira. Ang aming lihim ay tila nasa bingit ng pagkatuklas at hindi ko alam kung paano ito magtatapos. Sa pagdating ng ikatlong araw ng retreat, tila sumasabay ang agos ng ilog sa aking damdamin. Ang pagkamangha at kaba ay naglalaban sa aking puso. Tuwing nasisilayan ko si John, ang kanyang mga mata, tila dalisay na tubig, ay laging naglalambing sa akin kahit hindi nag-uusap. Subalit, sa likod ng mga ngiti, may mga pangambang bumabalot sa aming paligid. Nasa gitna kami ng isang tahimik na gawain. Ang bawat isa'y abala sa kanilang pagninilay. Ang hangin ay puno ng mga dasal at pag-asa na sana'y magbago ang aming mga puso. Bilang isang youth leader, inaasahan sa akin na mamayani sa mga kabataang ito, na maging gabay nila sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ngunit ang tanging tumatakbo sa isip ko ay ang pagkakataong makalapit kay John. Kelvin, may oras ka ba mamaya? Bulong niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa kapilya. May kakaiba sa tono ng kanyang boses. Tila may nais ipahiwatig na hindi ko pa mawari. Oo naman, John. Ano ba ang kailangan mo? Tugon ko, pilit na itinatago ang aking kasabikan. May nais akong ipakita sa iyo. Sa likod ng retreat house, may isang maliit na hardin na hindi alam ng karamihan. Isang lugar kung saan makakapag-usap tayo ng tahimik. Paliwanag niya, ang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Habang naglalakad kami patungo sa likod ng retreat house, nararamdaman ko ang init ng araw na bumababa sa aming mga balikat, tila mga patak ng pag-asa sa aming mga puso. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng determinasyon. Sa tuwing lumilingon siya sa akin, ang kanyang ngiti ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Sa aming pagdating sa hardin, isang maliit na espasyo na puno ng mga bulaklak. Ang paligid ay tila sumisigaw ng kapayapaan. Wala ni isang tao ang naroon, maliban sa mga ibong nag-aawitan sa di kalayuan. Ang lugar na ito ay mukhang perpekto para sa aming lihim na pag-uusap. Kelvin, alam ko na hindi tama ito. Simula ni John, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Parang may kakaibang koneksyon tayo na hindi ko maipaliwanag. John, nararamdaman ko rin iyon. Ngunit alam natin na bawal ito. Tayo'y nasa isang banal na lugar at ang ating mga responsibilidad ay hindi dapat nating kalimutan. Sabi ko, nag-aalangan, ngunit hindi kayang itago ang aking sariling damdamin. Sa bawat sandaling lumalapit siya sa akin, ang tibok ng aking puso ay tila isang awitin ng pagnanasa at pagkabahala. Hanggang sa ang aming mga mata ay nagtagpo, ang oras ay tila tumigil. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa nararamdaman kong iyon. Ang pagnanasa na maging malapit sa kanya ay hindi mapigilan. Sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng pagnanasa, pag-asa at kasalanan. Ang mundo sa paligid namin ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Ngunit sa likod ng kaligayahang iyon ay ang pangambang bumabalot sa aming paligid. Alam naming mali ito, subalit ang damdamin ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Biglang may narinig kaming mga yabag papalapit. Ang tunog ng mga sapatos sa graba ay nagpagising sa akin mula sa isang panaginip. Kelvin! John! Tawag ni Father Miguel, ang aming retreat facilitator. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang aming lihim ay nabunyag. Ang aming mga mata ay nagtatanong, ano na ang susunod? Paano namin maipapaliwanag ang aming ginawa? Ang aming mga puso ay puno ng takot sa mga posibleng mangyari. Ang aming mundo ay tila nagiba, isang cliffhanger na puno ng pag-aalinlangan at pag-asam.
Father, kami po ay... Simula ko. Ngunit ang aking boses ay tila nawawala sa hangin. Bago pa man ako makapagpatuloy, si Father Miguel ay lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa, ngunit may halong pag-aalala. Alam ninyo na ang ating hangarin dito ay ang pagninilay at paglapit sa Diyos. Ngunit naiintindihan ko rin na ang pag-ibig ay bahagi ng ating pagkatao. Kailangan nating pag-usapan ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kabaitan kahit sa likod ng sitwasyon. Ang aming kinabukasan ay nakabitin sa balanse. Ano ang mangyayari sa aming pag-uwi? Paano namin haharapin ang komunidad matapos ang nangyari? Ang aming kwento ay hindi natapos sa halik na iyon, kundi nagsimula ng bagong kabanata na puno ng mga tanong at pag-asam. Ang aming pagnanasa ay naging sanhi ng isang hindi inaasahang paglalakbay patungo sa pag-unawa at pagtanggap sa sarili. Nagising ako kinabukasan na may nag-aalab na damdamin sa aking puso. Ang mga nangyari kahapon ay tila bahagi ng isang panaginip, isang matamis, ngunit kaakit-akit na alaala. Sa kabila ng pagmamadali ng aming pagtakas mula sa retreat, ang halik na iyon, ang halik namin ni John, ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na damdamin sa akin. Pagbaba ko sa dining hall ng retreat house, nakita ko ang mga kasamahan kong busy sa kanilang mga gawain. Lahat sila ay abala sa paghahanda para sa huling araw ng retreat. Pero sa kabila ng kaguluhan ng paligid, ang isip ko'y nakatuon kay John. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Ano ang nararamdaman niya tungkol sa nangyari sa amin? Maya-maya pa'y lumapit sa akin si Sarah, ang isa sa mga youth leader na kasamahan ko. Kelvin, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Nakangiti niyang sabi habang sinasapo ang kanyang kape. Ah, oo. Medyo pagod lang, sagot ko. Pilit na itinatago ang kahulugan ng aking iniisip. Nagpatuloy ang umaga na puno ng mga aktibidad. Ang mga pag-uusap, tawanan at awitan ay nagpatuloy habang ang mga oras ay mabilis na lumipas hanggang sa dumating na ang oras ng aming reflection session kung saan inaasahan ang bawat isa na magbahagi ng kanilang natutunan at naramdaman sa retreat. Habang nakaupo sa circle ng mga participants, ramdam ko ang pag-alinlangan sa aking dibdib. Paano ko sasabihin ang nararamdaman ko? Ano ang dapat kong ibahagi? Isa-isa kaming nagbahagi. Ang iba'y nagbigay ng kanilang mga pasasalamat sa mga bagong kaibigan. Ang iba naman ay nagbahagi ng kanilang mga natutunan tungkol sa pananampalataya. Hanggang sa dumating na ang oras ko para magsalita. Tumayo ako, nararamdaman ang bahagyang panginginig ng aking mga tuhod. Sa retreat na ito, natutunan ko ang kahalagahan ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng bukas na puso. Simula ko. Pero higit pa roon, natutunan ko na ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Minsan, sa gitna ng kaguluhan, doon natin mararamdaman ang kanyang presensya. Nang ibaba ko ang aking tingin, nakita ko si John sa kabilang bahagi ng circle. Nakatingin siya sa akin. May tinatagong ngiti sa kanyang mga mata. Alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Isang bagay na hindi namin inaasahan, ngunit hindi rin namin maitatanggi. Pagkatapos ng session, nagkaroon kami ng oras para sa personal reflection. Naglakad-lakad ako sa paligid ng retreat house, umiiwas sa mga mata ng mga kasamahan, hanggang sa nakita ko si John na nakaupo sa isang bangko sa likod ng chapel. Lumapit ako sa kanya at tumabi sa pagkakaupo. Kumusta ka? Tanong ko, pilit na pinapawi ang awkward na damdamin. Mabuti naman, sagot niya, sabay tingin sa akin. Yung nangyari kahapon, oo. Oo, hindi ko inaasahan na mangyayari yon. Putol ko sa kanyang sasabihin. Pero hindi ko rin maitatanggi na may naramdaman ako. Tumahimik kami pareho, pinapakinggan ang mga ibon na umaawit sa paligid. Alam ko na may panganib ang nararamdaman namin,
na ito'y maaaring magdulot ng gulo sa aming posisyon sa simbahan. Pero sa kabila ng lahat, ang damdamin ko kay John ay tunay. Kelvin, narinig ko ang mahinang tawag ni John. Alam mo ba ang bawal ito? Tumango ako, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Oo, alam ko. Pero hindi ko rin alam kung paano ko pipigilan ang nararamdaman ko. Nagkatinginan kami at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pag-alinlangan at pag-asa. Alam naming pareho na ang halik na iyon ay hindi lamang isang pisikal na aksyon. Ito'y isang pag-amin ng damdamin na matagal na naming itinatago. Nakakatakot, pero masaya. Bulong niya na para bang may takot sa kanyang boses. Biglang narinig namin ang tawag ng isa sa mga youth leader mula sa loob ng chapel. Kailangan na raw kaming bumalik para sa closing ceremony ng retreat. Tumayo kami, ngunit bago pa kami tuluyang makabalik, hinawakan ni John ang aking kamay. Kelvin, kahit ano pa man ang mangyari, tandaan mo na nandito lang ako, sabi niya, sabay bitaw ng kanyang kamay. Pagbalik namin sa loob, pinagpatuloy namin ang mga natitirang aktibidad ng retreat. Ang mga awitin, dasal, at mga huling mensahe ng inspirasyon ay nagbigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Pero sa kabila ng lahat, ang damdamin ko kay John ay hindi pa rin nawawala. Nang matapos ang retreat, isa-isa nang umalis ang mga participants. Habang nag-iimpake, naramdaman ko ang pag-alala sa aking dibdib. Paano kung malaman ito ng mga leader ng simbahan? Paano kung hindi kami tanggapin? Habang naglalakad palabas ng retreat house, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking katawan. Tiningnan ko si John na nasa unahan ko at sa paglingon niya, binigyan niya ako ng isang ngiti na puno ng pag-asa. Pero bago pa kami tuluyang makalayo, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Kelvin, John, may kailangan kayong ipaliwanag. Napalingon kami at nakita ang isa sa mga senior leaders ng simbahan na nakatingin sa amin. Sa kanyang mga mata, alam kong may alam siya sa nangyari sa amin. At doon ko naramdaman ang tunay na pang-anib ng aming sitwasyon. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng retreat house nang ako'y nagdesisyong muling maglakad-lakad. Ang mga tala sa kalangitan ay tila mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Sa likod ng mga ngiti na palagi kong ipinapakita sa mga kapwa ko kabataan, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay kong nararamdaman para kay John? At paano ko ito maipapahayag sa isang lugar na puno ng patakaran at restriksyon? Habang naglalakad ako sa tabi ng mga puno, narinig ko ang pamilyar na tinig ni John. Hindi ko inaasahan na nandito rin siya sa labas sa ganitong oras ng gabi. Kelvin, tawag niya, bahagyang nag-aalangan, ngunit puno ng pag-asam. Huminto ako sa paglalakad at lumingon sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila may halo ng kaba at saya, mga emosyon na tila nagsasalimbayan sa aming mga dibdib. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na tinutuklas ang dahilan ng kanyang presensya. Di ko rin alam, sagot niya sabay ngiti. Parang may humahatak lang sa akin na lumabas at hanapin ka. Sa bawat hakbang niyang papalapit, parang tumitindi ang tibok ng aking puso. Alam kong hindi ito tama sa mata ng iba, ngunit sa mga sandaling iyon, siya lamang ang tanging tao na nais kong makasama. Alam mo bang delikado ito? Pulong ko, nag-aalala sa mga maaring mangyari kapag may nakakita sa amin. Oo, pero mas delikado kung di ko susundin ang nararamdaman ko. Sagot niya, punong-puno ng determinasyon. Kelvin, alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon, pero mahal kita. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano magre-react sa kanyang inamin. Alam kong may damdamin din ako para sa kanya. Ngunit paano ko ito maipapakita sa isang lugar
na puno ng mga taong palaging nagmamasid. John, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tugon ko, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Mahal kita, pero paano nating ito maitatago sa iba? Tumayo kami sa ilalim ng isang puno, ang ilaw ng buwan ay bumabalot sa amin na parabang nagbibigay ng pahintulot sa aming lihim. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay nang hawakan niya ang akin. Kelvin, minsan kailangan nating sumugal para sa kung ano ang totoo sa puso natin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero sa isang iglap, kami ay nagkaisa. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa akin, at sa sandaling iyon, lahat ng takot at pag-alinlangan ay naglaho. Nararamdaman ko na ang mundo ay parang tumigil, at kami lamang ang natitirang nilalang sa isang mundong puno ng pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng saya, alam namin na may panganib. Bigla kong naramdaman ang paggalaw sa likuran namin. Isang anino ang nagbabadyang pumasok sa aming tahimik na mundo. Nagmadali kaming bumitaw sa isa't isa, punong-puno ng takot at kaba. Kelvin, John, tawag ng anino mula sa kadiliman. Di ko agad nakilala ang boses, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Sino ito? At paano niya kami nahanap sa ganitong oras at lugar? Sa aming paglingon, natuklasan namin ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang anino ay hindi mula sa isa sa mga kasamahan namin sa retreat, kundi isang estranghero na tila may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta, puno ng mga tanong na hindi namin kayang sagutin. Alam kong may tinatago kayo, sabi ng estranghero. Ang boses niya ay malamig na parang hangin sa taglamig. At hindi ko kayo hahayaang makalampas ng walang mga kasagutan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng takot sa aming mga puso. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam namin na ang aming lihim ay nasa bingit ng pagkakatuklas. Sa likuran ng kanyang mga mata, nararamdaman ko ang isang bagay na higit pa sa simpleng pag-uusisa. Parang may malalim na koneksyon siya sa amin na hindi pa namin naiintindihan. Sa gitna ng kadiliman, alam namin na kailangan naming magpasya. Ano ang tunay na halaga ng aming nararamdaman? At paano namin ito maipagtatanggol sa harap ng isang taong tila may kapangyarihan na magbago ng lahat? Ang aming unang halik ay naging hudyat ng simula ng isang komplikadong kabanata. At sa pagdating ng estranghero, alam namin na ang aming kwento ay magiging masalimuot pa. Ngunit sa likod ng takot at kaba, nananatili ang katotohanan na sa bawat pagsubok, ang pag-ibig ay palaging magiging tapat. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa akin habang nakaupo ako sa ilalim ng malaking puno. Ilang hakbang lamang mula sa lugar kung saan ginaganap ang retreat. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, hindi ko maiwasang marinig ang mga tawanan at awitan ng mga kabataang kasamahan ko. Dapat ay kasama ako sa kanila. Naglilingkod bilang isang youth leader, ngunit heto ako't nakatakas, nagtatago sa dilim. Matagal ko nang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad bilang isang leader. Parang hindi ko na yata kayang itago ang pagod na dulot ng mga inaasahan sa akin. Sa bawat hakbang ko palayo sa kanila, tila bumababa ang bigat na pasanin ko, ngunit hindi ko maikakailang iniiwan ko rin ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Naputol ang pag-iisip ko nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Si John, ang 16 na taong gulang na choir boy na minsang naging dahilan ng kakaibang kabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang angiti, isang tingin, isang awit. Biglang nagkaroon ng kulay ang bawat araw ko. Ngunit ang mga damdaming ito ay dapat itago. Lalo na sa isang lugar na tulad nito. Kelvin, bakit ka nandito? Tanong niya. Ang boses niya'y
puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas mula sa grupo, pero narito siya ngayon, kasabay kong tinatakasan ang mga inaasahan ng retreat. John, kailangan ko lang ng oras para makapag-isip, sagot ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng iniisip ko. Alam kong naiintindihan niya ang ilan sa mga iyon, ngunit hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang unawain. Tahimik kaming naupo, nakikinig sa mga huni ng mga kuliglig. Para sa isang sandali, tila hindi mahalaga ang mundo sa labas ng lilim ng punong ito, pero ang katahimikan ay hindi nagtagal. Nagsalita si John, ang mga mata niya'y puno ng damdamin na hindi ko mabasa. Kelvin, may nararamdaman akong kakaiba, pero hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na gumising sa akin. Alam ko sa sarili ko na may espesyal na koneksyon kami, ngunit hindi ko inaasahang siya mismo ang magpapahayag ng nararamdaman niya. Sa kabila ng takot at kaba, may bahagi sa akin na umaasa. Umaasa sa isang bagay na hindi ko dapat inaasahan. John, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, pero alam kong hindi ito madali. Tugon ko, sinubukang pigilan ang panginginig ng aking boses. Alam ko ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang mga bawal na damdaming ito. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan bago kami nagkatinginan. Sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng punong ito, naramdaman ko ang init mula sa kanya, isang init na hindi ko dapat maramdaman. Kelvin, alam kong mali ito, pero hindi na niya natapos ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa damdamin, pero bigla na lang kaming naghalikan. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan, pagnanasa, at takot. Alam kong mali ito, alam kong bawal, pero sa sandaling iyon, tila walang ibang mahalaga, kundi ang nararamdaman naming dalawa. Ngunit ang sandali ay hindi nagtagal. Bigla kaming nagulat nang may marinig kaming mga yabag papalapit sa amin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Sino ang maaaring makakita sa amin? Ano ang mangyayari kapag nalaman ng iba ang ginawa namin? Kelvin, dapat na tayong umalis. Bulong ni John, halatang nag-aalala. Tumango ako, sinubukang kalmahin ang aking sarili. Kailangan naming makabalik bago pa kami mapansin ng iba. Habang naglalakad kami pabalik sa retreat, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang halik na iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Isang marka na hindi ko alam kung paano mabubura. Alam ko sa sarili ko na hindi dapat mangyari iyon, ngunit hindi ko rin alam kung paano ko maitatanggi ang nararamdaman ko para kay John. Pagbalik namin sa lugar ng retreat, nagkunwari kaming parang walang nangyari. Ngunit habang naglalakad kami papasok, bigla akong kinabahan nang makita ko si Sister Agnes, ang matandang madre na namumuno sa retreat, nakatingin sa amin. Ang mga mata niya ay tila nagbabasa ng sikreto, isang sikretong pinilit kong itago. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang pagbabago. At sa kanyang tingin, alam ko na ang susunod na kabanata ng aking buhay ay puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Sa pag-usad ng retreat, unti-unting lumalim ang pagkakaibigan namin ni John. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkakaibigan na dulot ng aming pagkakapareho sa musika ay magiging mas malalim pa. Ang mga gabing tahimik sa gitna ng mga awit ng dasal ay nagbigay sa amin ng pagkakataong makipag-usap ng mas malalim tungkol sa aming mga pangarap, mga takot, at mga lihim na hindi namin maibahagi sa iba. Isang gabi, matapos ang sesyon ng panalangin, nagpaalam si John na maglalakad-lakad muna sa hardin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na sumunod.
Paglabas namin sa malawak na hardin ng retreat house, ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Sa ilalim ng mga puno, sa gitna ng mga bulaklak, na tila nag-aalab sa liwanag ng buwan, nagpatuloy kami sa aming pag-uusap. Kelvin, minsan nararamdaman ko na parang may kulang sa akin. Pulong ni John habang nakatingin sa kalawakan. Parang may hinahanap akong hindi ko alam kung ano. Napaisip ako. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Sa kabila ng pagiging youth leader, madalas akong makaramdam ng pag-alinlangan sa sarili. Ngunit sa gabing iyon, sa piling ni John, tila nawala ang aking mga pangamba. Alam mo, John, minsan ang sagot sa hinahanap natin ay nasa harap lang natin. Sagot ko, umaasang makapagbigay ng kahit kaunting kapanatagan. Minsan ang kailangan lang natin ay maging bukas sa mga posibilidad. Ngumiti siya at sa sandaling iyon, ang ngiti niyang iyon ay tila umabot sa kaibuturan ng aking puso. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa umabot kami sa isang maliit na gazebo sa dulo ng hardin. Naupo kami doon at nagpatuloy ang aming kwentuhan. Habang nagkukwento si John tungkol sa kanyang mga karanasan sa choir, hindi ko maiwasang mapansin ang kislap ng kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang murang edad, may lalim ang kanyang mga pananaw. At ito'y patuloy na humuhubog sa pagkakaintindi ko sa kanya. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa labas ng gazebo. Pareho kaming nagulat at napatingin sa paligid, ngunit wala namang kaming nakitang kakaiba. Nagkatinginan kami ni John at sabay na nagtawanan. Tila wala sa amin ang gustong umamin na natakot kami. Baka puso lang iyon, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa kabila ng aming tawa, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa aking puso na maging mapagbantay. Ilang sandali pa, matapos ang aming tawanan, nagkaroon ng katahimikan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang init ng kamay ni John na dahan-dahang dumampi sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang pagnanasa na tila nagmumula sa lugar na hindi namin mapangalanan. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit unti-unti kaming naglapit. Ang aming mga labi nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Ang halik na iyon ay tila bumalot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng sarap ng sandaling iyon, alam kong ito'y mali. Alam kong ito'y bawal. Biglang bumalik sa akin ang realidad. Ang aming halik ay naging simbolo ng isang bagay na hindi namin dapat gawin. Ang pagiging youth leader ko at ang pagiging choir boy ni John ay nagbigay sa amin ng responsibilidad na hindi namin dapat tinalikuran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng halik, nagkatinginan kami, kapwa gulat sa aming ginawa. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig, ngunit alam kong pareho naming nararamdaman ang bigat ng aming ginawa. Sa gitna ng aming katahimikan, narinig namin ang mga hakbang na papalapit sa gazebo. Napatigil kami, at ang kaba ay muling bumalot sa amin. May kung sinong papalapit, at alam naming hindi kami dapat nandoon sa mga oras na iyon. Biglang bumukas ang pinto ng gazebo. At sa aming pagkagulat, laking gulat namin sa nakita. Si Sister Agnes, ang madre na namumuno sa retreat, ay nakatayo sa harapan namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at tila galit. Hindi ko alam kung paano kami makakawala sa sitwasyong ito, ngunit ang alam ko, ang aming lihim ay nalantad.
Sa sandaling iyon, ang aming mundo ay biglang nagbago. Ang aming pagtakbo sa hardin at ang aming paghalik ay naging simula ng isang mas malaking problema. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, alam kong ang aming pinagsaluhang sekreto ay magiging sanhi ng hindi inaasahang pagbabago sa aming buhay. Sa isang tahimik na sulok ng retreat center, naramdaman kong ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa akin, nagdadala ng kakaibang kilig at kaba. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magpasya na tumakas mula sa naka-schedule na prayer session. Ngunit ang puso ko'y tila may sariling pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Siguro'y dala ito ng matinding pagod sa pagiging youth leader o baka naman dala ng isang mas malalim na dahilan na hindi ko palubos na nauunawaan. Naglakad ako patungo sa likod ng chapel kung saan ang mga punong kahoy ay nagbibigay ng kanlungan mula sa mga mata ng mga kapwa namin retreat participants. Alam kong hindi ito ang tamang gawin, ngunit ang puso ko'y humihiyaw na hanapin si John, ang choir boy na sa mga nakaraang araw ay tila naging sentro ng aking mundo. Ang kanyang mga ngiti tila musika na umaawit sa aking kaluluwa. At ang bawat pagtingin niya'y nag-iiwan ng marka na hindi basta-bastang nawawala. Nang makita ko si John na nakaupo sa isang lumang bangko, palihim akong huminga ng malalim, pinipilit na kalmahin ang sariling damdamin. Nakatingin siya sa langit, tila may pinag-iisipang malalim. Sa paglapit ko, narinig ko ang mahina niyang pag-awit ng isang himno na hindi ko pa naririnig noon. Tumabi ako sa kanya at siya'y nagulat ngunit agad ring ngumiti. Ang kanyang mga matay tila nagsasabi ng isang lihim na kami lamang ang nakakaalam. Kelvin, hindi ba dapat nasa prayer session ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong saya. Oo, pero hindi ko may paliwanag. Parang may humihila sa akin na pumunta rito. Sagot ko, pilit na dinadaan sa biro ang aking kaba. Tumawa siya ng mahina. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa liwanag ng mga bituin. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano nga ba ang plano para sa atin. Sa lahat ng ito, napaisip ako sa kanyang sinabi. Sa gitna ng religious retreat na ito, kung saan ang pagmamahalan ay tila isang bagay na bawal pag-usapan, ang nararamdaman ko para kay John ay isang bagay na hindi ko maitatanggi. Ngunit paano nga ba ito magiging tama? Paano kung ang unang halik na aming pagsasaluhan ay magdulot ng pagkalito sa aming mga paniniwala? Ngunit bago pa ako makasagot, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa akin. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay, isang simpleng galaw na tila nagpatigil sa oras. Sa kanyang paghawak, naramdaman ko ang init na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Isang karanasang tila makalangit na sa kabila ng pagbabawal ay nagbigay ng kapayapaan sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip namin. Ngunit nang tumingin siya sa akin, alam kong pareho kaming may parehong nararamdaman. Ang aming mga puso'y sabay na tumibok, isang kumpas na naririnig lamang namin. Dahan-dahan, ang kanyang mukha ay lumapit sa akin. At sa isang iglap ay nasa akin na ang kanyang labi. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang pisikal na koneksyon. Ito'y tila paglalakbay sa kung saan ang aming mga kaluluwa ay malaya. Isang lugar kung saan walang bawal, kung saan ang pag-ibiga ay hindi kinukwestiyon. Sa likod ng chapel, kung saan ang mundo'y tila nakalimutan kami naghalikan. Ang aming mga damdamin ay nagkaisa sa isang lihim na hindi agad malilimutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming hindi ito maaring manatiling lihim magpakailanman. Hindi pa man tuluyang natatapos ang aming halik, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Agad kaming naghiwalay
Ang aming mga puso'y sabay na bumilis sa kaba. Sa likod ng mga puno, may aninong gumalaw. Isang figura na hindi ko inaasahang makikita sa ganoong pagkakataon. Si Sister Agnes, isa sa mga madre na namumuno sa retreat, ay nakatayo roon. Ang kanyang mga matay tila puno ng pagtataka at pagdududa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang aming lihim ay tila nalantad na. At ang kapalaran ng aming pagmamahalan ay nakasalalay sa kanyang susunod na gagawin. Sa gabing iyon, sa likod ng chapel, ang aming unang halik ay naging simula ng isang kwento na hindi namin tiyak kung paano magwawakas. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, naisip kong ang bawat hakbang ko ay tila musika sa aking pandinig. Naririnig ko ang pagaspas ng hangin sa mga dahon, ang malalalim na buntong hininga ng mga puno, at ang marahang agos ng ilog na tila nananabik sa aking pagdating. Ang retreat center ay tahimik na sa mga oras na ito. Ngunit ang aking puso ay tila isang tambol na walang tigil sa pag-ugoy. Mula sa likuran, narinig ko ang mga yabag ni John, ang choir boy na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aking kwento. "Kelvin, sigurado ka ba sa ginagawa natin?" tanong ni John. May bahid ng kaba sa kanyang tinig. Nag-aatubili siya, ngunit naroon ang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. "Oo, John, kailangan ko ito. Kailangan natin ito," tugon ko, bagamat ang kumpiyansa ko ay tila isang manipis na belo na nagkukubli sa aking sariling pag-aalinlangan. Ang retreat ay para sa pagninilay, para sa paglapit sa Diyos. Ngunit ang aking puso ay tila nagtutulak sa akin palabas, palayo sa mga mata ng mga kasama naming nasa loob ng retreat. Ang mga patakaran ay tila mga tanikalang gusto kong kalagin, kahit sa panandalian lamang. Nang makarating kami sa ilog, ang malamig na hangin ay bumalot sa amin. Tila inaakap kami sa isang yakap na puno ng pangako at panganib. Umupo kami sa tabi ng tubig, at sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang marahang paghinga ni John. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon. Malayo sa mga mata ng iba, malaya sa mga inaasahan ng aming posisyon sa simbahan. "Bakit mo ginawa ito, Kelvin?" muli niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad, ng pag-unawa, na marahil ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. "Alam mo, John, hindi ko rin lubos na maintindihan, pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko na ang puso ko ay tila may hinahanap na iba. Isang bagay na hindi ko makikita sa loob ng mga dingding ng simbahan." Sabi ko, sinubukang ipaliwanag ang komplikado ng aking damdamin. Ang simbahan ay isang tahanan, ngunit sa mga oras na ito, tila isang kulungan na humuhubog sa mga bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa amin. Ang aming mga mata ay nagtagpo. At sa mga saglit na iyon, tila isang lihim ang umusbong sa pagitan namin. Walang mga salita, ngunit ang damdamin ay umagos. Tila ilog na hindi mapipigilan ng agos. "Kelvin, hindi natin dapat ginagawa ito." Pulong ni John, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na malapit sa akin. Ang kanyang pisngi ay halos dumikit sa akin, at ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng ilog na saksi sa aming paglabag sa mga patakaran, naganap ang hindi inaasahan. Ang aming mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng pagnanasa at takot, ng pagkakaintindihan at pagkalito. Ang aming puso ay tila nagsanib, at sa mga sandaling iyon, alam kong may nagbago na sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng aming mga damdamin, naroon ang isang di maipaliwanag na kaba. Ang aming pagkilos ay tila isang pagtakas,
mula sa lahat ng dapat, mula sa lahat ng tama. At sa gitna ng halik na iyon, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran. Isang senyales na hindi kami nag-iisa. Bigla akong napapitlag at kumalas kay John. Ang aming mga mata ay tila nagtatanong, puno ng takot at pag-aalala. Sino ang naroon? Sino ang saksi sa aming lihim? Sa kadiliman, lumitaw ang isang anino, isang figura na pamilyar. Si Father Miguel, ang pari na nangunguna sa retreat, ay nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at paghatol. Kelvin, John, ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagkabigla. Ang kanyang presensya ay tila isang kulog sa tahimik na gabi, isang paalala ng mga patakaran na nilabag namin. Ang aming mundo ay tila biglang naging malabo, puno ng pagkalito at takot. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng isang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Paano namin haharapin ang mga mata ng mga kasama namin bukas? At paano namin haharapin ang aming mga sariling damdamin? Sa likod ng pagkalito, naroon ang isang pangako. Isang pangako na kahit ano paman ang mangyari, ang gabing ito ay hindi namin malilimutan. Ngunit ang tanong, paano na ang aming kinabukasan? Sa bawat hakbang ko, palayo sa bulwagan ng retreat, dama ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang mga yapak ko sa madamong daan ay parang tugtog na kumakalampag sa aking kaisipan. Bakit ko ba ginagawa ito? Anong puwersa ang nagtulak sa akin para talikuran ang responsibilidad bilang youth leader? Hindi ko maipaliwanag, ngunit may isang bagay na humihila sa akin, patungo sa isang direksyon na hindi ko inaasahan. Si John. Ang nangiti niyang puno ng pagkagiliw, ang mga mata niyang tila may lihim na kahulugan, lahat ng ito ay bumabalot sa akin ng isang hindi maipaliwanag na damdamin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga batas at aral na itinuro sa amin, naroon ang pagnanasa. Alam kong hindi ito tama. Ako ang dapat maging huwaran ng kabataan, ang dapat magbigay ng tamang halimbawa. Ngunit, sa tuwing makikita ko siya sa gitna ng mga choirs, ang kanyang tinig na umaawit ng mga papuri, tila isang awit ito na direktang tumutukoy sa aking puso. Ang gabi ay tahimik, subalit ang katahimikan nito ay nagbabadya ng mga sikreto. Sa gitna ng mga puno at malamlam na liwanag ng buwan, nakita ko si John. Nakatayo siya sa gilid ng maliit na chapel, malayo sa mga mata ng iba. Nang makita niya ako, isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang angiti na tila nagsasabing alam niyang darating ako. Kelvin, mahinang tawag niya. Ang pangalan ko mula sa kanyang bibig ay parang musika, isang awit na nagdudulot ng kapayapaan sa aking magulong isip. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makalapit sa kanya. Ang mga hakbang ko ay parang automatikong pinamumunuan ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang magtagpo ang aming mga mata, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay nagtagal ng isang eternity. Hindi ko na kailangan ng kahit anong salita. Ang damdamin ay sapat na. Alam mo bang mali ito? Tanong niya, ngunit sa tono ng kanyang boses ay may pag-unawa. Tumango ako. Hindi ko maitatanggi ang katotohanan. Oo, John, pero hindi ko mapigilan. Sa mga sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa akin. Hindi ko na kayang itago ang damdamin na ito. Marahil, ito ay isang pagkakamali, isang paglabag sa mga patakaran. Ngunit ito ang katotohanan ng aking puso. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Ang mga kamay ko ay nanginginig. At sa bawat hakbang ay puno ng pagdadalawang isip at pagnanasa. At nang ang aming mga labi ay nagtagpo, isang mundo ng emosyon ang bumukas. Ang halik na iyon ay puno ng pagnanasa, ng pag-asa,
ng mga pangarap na akala ko'y hindi ko mararating. Ang lahat ng pag-alinlangan ay nawala sa isang iglap, sa isang sandali ng pagyakap sa isang damdamin na hindi ko na kayang labanan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig namin ang isang kaluskos sa likuran. Ang mga mata ni John ay nagulat at ang puso ko ay biglang bumalik sa realidad. Sino ang naroon? Sino ang nakakita sa amin? Sa dilim, isang figura ang lumitaw. Ang aming mga mata ay nakatuon sa isang tao na hindi namin inaasahan. Si Father Alonso, ang pari na nangunguna sa retreat. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Sa pagitan ng gulat at pag-aalala, hindi ko matukoy kung ano ang iniisip niya. Kelvin, John, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kalungkutan. Alam niyo ba ang ginagawa ninyo? Sa mga sandaling yon, isang bahagi ng mundo ko ay gumuho. Ang lihim na inaakala kong akin lang ay hindi na lihim. Ang mga mata ni Father Alonso ay tila mapanuri at alam kong hindi ito matatapos sa simpleng pag-uusap. Ang mga tanong ay bumabalik sa isip ko. Ano ang mangyayari ngayon? Ano ang kapalaran namin ni John? Sa kabila ng lahat, sa kabila ng takot at pagkalito, isang bahagi ng puso ko ay hindi nagsisisi. Ang halik na iyon, ang sandaling iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Ngunit alam kong ang damdamin na naramdaman ko ay totoo. At sa pag-alis ni Father Alonso sa dilim, iniwan niya kami sa isang cliffhanger ng mga tanong at takot na hindi namin alam kung paano sasagutin. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumama sa aking balat habang tahimik akong naglalakad sa gilid ng bulubundukin. Ang retreat center ay tila isang paraiso ng katahimikan mula sa malayo. Ngunit sa loob ng mga pader nito ay may tunggalian ng damdamin na hindi ko kayang takasan. Sa kabila ng aking posisyon bilang youth leader, parang may kung anong puwersa na humihila sa akin, papalayo sa mga responsibilidad ko. At ang puwersang iyon ay tila nakatuon kay John, ang choir boy na nagbigay ng bagong kahulugan sa aking pagdalo sa retreat na ito. Sa ilaw ng buwan, bumalik sa aking isipan ang mga sandaling nakalipas, ang mga ngiti ni John, ang mga palihim naming pag-uusap, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na unti-unting nabuo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na lumabas ng retreat center ng gabing iyon, ngunit ang tiyak ko ay ang hindi mapigil na pagnanasa na makausap siya ng masinsinan ang nagdala sa akin sa gilid ng bundok na ito. Habang naglalakad, naririnig ko ang mumunting yapak sa likuran ko. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o kiligin. Pero nang lingunin ko, nakita ko si John na may daladalang flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha niyang puno ng tanong. "Kelvin, bakit ka nandito?" Tanong niya, may bahid ng pag-aalala ang tinig. Napangiti ako, kahit alam kong wala akong konkretong sagot. Hindi ko rin alam, John. Pero alam kong kailangan kitang makausap. Kahit ilang sandali lang. Tumango siya at magkasabay kaming naupo sa isang malaking bato. Sa kabila ng malamig na hangin, may init na bumalot sa akin nang magkatabi kaming umupo. Ang katahimikan ng paligid ay tila nagbigay daan para sa mas malalim na pag-uusap. Alam mo, Kelvin, simula ni John, ang retreat na ito ay para sa ating lahat. Pero bakit parang iba ang dating nito sa iyo? Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng curiosity. Paano ko ba ipapaliwanag ang damdaming ito na hindi ko rin lubos na maunawaan? Hindi ko rin alam, John. Pero mula nang makilala kita, parang may kulang na nabuo sa akin. Nagulat siya sa sinabi ko, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, mas lumapit pa siya. At naramdaman ko ang init ng katawan niya sa tabi ko. "Kelvin, alam mo bang bawal ito?" Tanong niya, halos pabulong.
Narinig ko ang pag-alala sa tinig niya, pero imbis na matakot, mas lalong lumakas ang loob ko. Oo, John, alam ko. Pero minsan, ang mga bawal ay may kakaibang saya. Hindi ba? Natigilan siya sa sinabi ko at sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Ang mga mata niya ay tila nagsusumamo, parang may sinasabi na hindi ko marinig. At sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan. Inilapit ko ang aking labi sa kanya. Ang halik na iyon ay puno ng damdamin, ng pagnanasa at ng pagkabigo sa bawal. Pero ang sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, ay tila perpekto. Hindi ko alam kung gaano katagal kami nagtagal doon, pero ang bawat segundo ay tila isang buhay ng ligaya. Nang maghiwalay ang aming mga labi, hindi ko maalis ang ngiti sa aking mukha. Pero sa likod ng saya, may isang bahagi ng puso ko ang nagtanong kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Kelvin, bulong ni John, ano ang gagawin natin ngayon? Bago ko pa man masagot ang tanong niya, narinig namin ang tunog ng mga yapak na papalapit. Ang liwanag ng flashlight na tumama sa amin ay nagpakita ng anino ng isang pamilyar na mukha. Si Sister Agnes, ang tagapag-ingat ng retreat center, ay nakatayo sa harapan namin. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-uusig. Kelvin, John, ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya, ang boses ay may halong awtoridad at pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, pero alam kong ang sandaling iyon ay magbabago sa aming dalawa. Ang twist na hindi ko inaasahan ay narito na. Ang pag-asang hindi maipaliwanag, ang takot sa maaaring mangyari, at ang tanong kung paano namin haharapin ang kinabukasan pagkatapos ng bawal na halik na iyon. Sa araw na iyon, ang pakiramdam ko'y parang ang hangin ay may dalang kakaibang kabog na hindi ko maipaliwanag. Ako si Kelvin, ang itinuturing na leader ng kabataan sa aming simbahan, ngunit sa kabila ng posisyon kong iyon, may mga bagay pa rin akong hindi mawari. Lalo na ngayong nasa retreat kami, sa isang lumang kumbento na nakatayo sa gitna ng berdeng kabukiran. Ang mga halakhak at bulong ng aking mga kasamahan ay tila mga alon na sumasalpok sa aking pandinig. Ngunit ang aking isipan ay nasa ibang lugar o sa ibang tao. Si John, ang batang choir boy na may tinig na parang anghel, ay naging sentro ng aking iniisip mula nang magtagpo ang aming mga mata sa unang araw ng retreat na ito. Parang may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang mas mapalapit sa kanya. Isang bagay na hindi ko dapat maramdaman, ngunit hindi ko mapigilan ang daloy ng damdamin. Ngunit heto ako ngayon, naglalakad sa makipot na daan patungo sa likod ng kumbento, kung saan ang mga halaman ay nagsisilbing taguan mula sa mapanuring mata ng sinuman. Ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga ulap, at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagsisiyasat. Kelvin, sandali lang, tawag ni John mula sa likod ko. Agad akong huminto at lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kislap na tila nagsasabing may nais siyang ipahayag na higit pa sa mga salita. John, ano bang ginagawa natin? Tanong ko, habang ang aking puso'y kumakabog sa kaba. Hindi ko alam kung ang takot ba ng paglabag sa kanyang kawalang muwang o ang takot na baka may makakita sa amin. Kelvin, hindi ko rin alam, pero alam kong may ibig sabihin ito. Ano man iyon, gusto ko lang na makasama ka. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng taus-pusong damdamin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang simpleng pag-uusap na ito ay parang isang kapangyarihan na nag-uudyok sa akin na lumapit sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Isang hakbang, dalawang hakbang, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan habang ang aming mga labi ay unti-unting nagtagpo. Isang halik na puno ng mga tanong, takot at pagnanasa. Bawal? Oo. Ngunit sa sandaling iyon,
tila wala ng ibang mahalaga. Naputol ang sandaling iyon nang marinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran ng mga halaman. Agad kaming naglayo, at ang aking puso parang tumalon sa aking lalamunan. Sino ang naroon? May nakakita ba sa amin? Kelvin, sino iyon? Tanong ni John. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at takot. Pareho kaming napasulyap sa paligid, ngunit walang tao ang lumitaw. Ang hangin ay tila nagdala ng mensahe ng panganib, ngunit walang kagalaw-galaw na makikita. Huwag kang mag-alala, John. Siguro'y hangin lang iyon, sabi ko. Sinusubukan kong pakalmahin ang kanyang loob, pati na rin ang akin. Ngunit alam kong hindi iyon hangin lamang. May kung anong presensya ang naramdaman ko. Sa aming pagbalik sa loob ng kumbento, hindi maalis sa aking isipan ang nangyari. Alam kong mali, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing tama lang iyon. Ngunit paano kung may nakakita nga sa amin? Paano kung ang mga bulong ay umabot sa aming mga kasamahan o mas masahol pa, sa aming mga pinuno sa simbahan, sa loob ng bulwagan, kung saan ang mga kabataan ay abala sa pakikinig sa mga talakayan? Pakiramdam ko'y parang may mga mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko maalis ang kaba, ngunit pilit kong itinatago ito sa likod ng mukha ng isang leader na walang kapintasan. Habang naglalakad ako papunta sa aking silid, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Napalingon ako at nakita ko si Sarah, ang aking matalik na kaibigan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kelvin, may nangyari ba? Para kang balisa. Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Wala, Sarah. Pagod lang siguro ako. Sagot ko, ngunit alam ko sa sarili ko na hindi iyon ang buong katotohanan. Ngunit bago ko pa maituloy ang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Father Miguel, ang aming retreat master. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nakatingin diretso sa akin. Kelvin, maaari ka bang makausap sandali? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko na ang kanyang sasabihin ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa likod ng takot, may bahagi sa akin na handang harapin ang anumang mangyayari. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagbagsak mula sa posisyon ko o mas masahol pa, ang pagkawala ng tiwala ng lahat. At sa aking paglapit kay Father Miguel, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila nagbabanta ng isang hindi inaasahang pagdating.